Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa at ngayon po ang pagpapatuloy ng kwento ni Kyle. Dear Kuya E, magandang araw sa iyo at sa lahat ng nakinig, nakidamdam, nalungkot, naluha at naghihintay dito sa open last part ng aking kwento. Minsan nakakapagod lumaban sa buhay. Lalo na kapag ang dahilan upang lumaban ay hindi na kinaya pang lumaban. Bagkus, sumuko sa kalagitnaan ng laban. Habang inaalala ko at ginagawa itong part na ito, Kuya E, ay halos hindi ko maitype ang bawat salita na pumapasok sa isip ko dahil hindi ko pa pala kaya, hindi ko pa pala tanggap. Madali palang sabihin na nakapagpatawad ka na ngunit ang paglimot ay sobrang napakahirap gawin. Masasabi ko ito dahil 4 na taon na ang nakalipas nang mangyari ito. Subalit ang sakit at galit na dulot nito sa puso ko at sa buo kong pagkatao ay nandito pa rin. Husgahan na akong hindi mapagpatawad pero nagpapakatotoo lang ako at nagpapakatao. Isang taong buong buhay ay rumespeto, sumunod sa utos, naniwala. Pero sa kabila pala ng lahat ng iyon ay nabuhay ako sa isang kasinungalingan at natratong hindi patas dahil sa isang maling paniniwala na dulot ng isang mapangahas na makasariling tao. Sana patawarin ako ng may kapal sa pagkimkim pa rin ng galit hanggang ngayon sa kabila ng pagsasabing mag-move forward na tayo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Subalit heto ako ngayon habang ginagawa ko ito ay ramdam ko pa rin ang galit, hinagpis, pagkasuklam, hindi lang sa aking ama kundi sa taong naging dahilan ng lahat ng ito. Tago natin siya sa pangalang Lando. Wala na akong pakialam Kuya E kung banggitin mo itong pangalan niya dahil siya talaga ito. Pasensya na Kyle, tinago ko yung pangalan niya o hindi ko binuo kasi syempre mahirap na. Baka ako naman mabalikan. Isang mapanamantala, walang puso, mapanira. Ang dating napakasayang pagsasama ng magulang ko. Isang taong walang isip at kaluluwa na hindi kayang tumanggap ng pagkatalo at pagkabigo sa buhay. Nakaalis nga kami ni Gino papuntang Taiwan, Kuya E, pagkaraan ng 1.5 buwan na paghihintay. Parehas kaming naglending para sa kabuuan ng placement fee namin. Hindi na rin ako pumunta sa bahay nila sa La Union bago kami lumipad pa ibang bansa dahil sa totoo lang ay hindi ko maitago ang galit ko sa mami niya. At naiintindihan naman ni Gino yun. Simula pala na magkakilala na kami ni Gino ay naging magkasundo naman kami. Share kami sa lahat ng bagay pero si Gino ay masasabi kong mapusok sa kahit na anong larangan. Siya yung tipo ng tao na go lang ng go, parang hindi muna nag-iisip. Kaya bilang kuya niya ay ako naman ang tagapaalala sa kanya kung alam kong mali ang kanyang ginagawa at tagapagtanggol na rin. Nakarating kami sa Taiwan ng bandang hapon na umuulan noon Kuya E. Dinala kami sa isang parang bodega siguro. Sa tansya ko ay nasa mahigit 4 na po kami sa isang kwarto. Walang higaan, tabi-tabi lahat, babae, lalaki, iba-ibang lahi. Nung una nagtaka ako dahil wala kaming idea kung ganito ba talaga. Dito na ba kami? Yung CR ay sobrang dumi. Yung tipong hindi mo kayang mag-toothbrush doon o kahit maligo man lang dahil nakakasuka ang dumi. Sinubukan kong kausapin yung nandoon na parang security. Pero ni isang salitang English ay wala siyang alam at naintindihan. Wala rin kumuha ng messenger ng broker na sumalubong sa amin sa airport. Pagkasakay sa amin sa bus na sumundo sa amin ay nawala na lang din na parang bula. Akala tuloy namin na scam kami. Yung ibang babae umiiyak na. Lahat kami Kuya E ay pawang mga first timer kaya wala kaming idea. Hindi naman kami nasabihan sa Pidos kung paano ba ang magiging pagtanggap sa isang dayuhang manggagawa sa Taiwan? Para kang isang hayop na binagsak sa isang kulungan na napakabaho, napakadumi at siksikan. Yung iba,
nakaupo lang matulog. Yung iba, nakabaluktot. Yung iba naman, tulad ko, pinili na lang hindi matulog. Binigyan kami ng pagkain panghapunan pero hindi rin namin nakain ni Gino dahil sa klase ng amoy. Luto at sa itsura pa lang ay parang hindi na pagkain pang tao. Alam ko yung mga nag-Taiwan na makakarinig nito ay makakarelate o maiintindihan ang sinasabi ko. Si Gino, tinawagan ng mami niya. Gusto nang bumalik sa Pilipinas. Pero sabi ko, tingnan natin hanggang bukas kung talagang dito tayo na parang nakakulong sa isang bodega. Gagawa na ako ng paraan. Kako total may ibinigay naman sa amin na pamphlet sa airport na maaaring kontakin upang makahingi ng tulong. Mahina ang loob ko kako Kuya E, ngunit mas mahina si Gino dahil siya walang ginawa kundi ang umiyak at magsumbong sa mami niya. Ako naman nakagawa ng paraan to communicate sa tao doon sa bodega. Nakapag-download ako ng translator app at yun ang ginamit ko upang magkaintindihan kami. Nalaman ko na bukas ng maaga ay may susundo uli sa amin na bus papuntang hospital para sa medical namin. Alas 7 sharp daw sa Taiwan. Hindi ka hihintayin kapag sinabing 7 AM at wala ka, may iwan ka. Dahil sa nalaman ko ay sinabi ko sa mga kasamahan ko, pati mga Indonesia na kasabayan namin ay sinabi ko rin. Buti na lang at magaling din naman pala sa English ang iba sa kanila. Kaya laking pasasalamat nila nang nakatanggap kami ng maliwanag na impormasyon dahil sa totoo lang ay nagpapanik na ang lahat. Dito ko rin nalaman Kuya E na ang medical na ginagawa dito sa Pilipinas tulad ng pagpapatuwad sa'yo, paglama sa yag balls ay walang kwenta pala dahil sa Taiwan, ang medical ay matatapos mo lang within 15 minutes kahit pa mahaba ang pila. Mula sa pagdo-double check sa papel mo, pagkuha ng dugo, height, weight, pag-check up ng mata, tenga, leeg, x-ray, pagbigay ng dumi at ihi. Wala na. Pagkatapos ng medical namin ay diniretso na kami sa dorm na tutuluyan namin. Maayos naman ang dorm. 4 sa isang kwarto. Ako at si Gino ay naihalo sa tulad naming baguhan. Subalit ayon sa kanila ay nauna lang sila ng 2 buwan sa amin. Walang naniniwala sa amin na magkapatid kami ni Gino hanggat hindi nakikita ang ID passport namin dahil wala kaming kahit na anong bakas sa mukha na makikita para masabing magkapatid nga kami. Ninais na rin naming hindi sabihin na magkaiba ang nanay namin to protect our identity and our family. Bagamat si Gino ay una pa lang sinabi ng bakla siya, kahit sinabihan kung wag niyang gawin yun, ay sabi niya dito lang daw siya magiging tuluyang malaya kaya wag na akong kukontra. Ang totoo, ayaw kong ipaalam niya dahil malamang kapag nalaman nilang bakla siya ay paghinalaan din ako at ayokong mangyari yun dahil kahit si Gino ay hindi ko pinaalam na silahis ako Kuya E. Naging maingat ako sa bawat salita ko pagkasama ko siya. Kahit sa mga channel sa YouTube ay binago ko ang mga pinafollow ko simula nung naging malapit kami sa isa't isa dahil ayokong mawala ang respeto niya sa akin bilang kuya niya. Walang naniniwala na bakla si Gino nung una kahit pa ipagkalat niya ito dahil wala sa itsura niya. Sa features ng mukha niya ay isang pangtunay na lalaki. Mula sa panga, balbas, bigote, hindi mo mariringgan ang boses bakla. Malalaman mo na lang kung makikita mo sa mga gamit niya sa mukha, katawan, pabango. Lahat ata, kumpleto siya. Sobrang maalaga sa kutis. Magkaibang department kami ni Gino dahil bawal daw sa isang department ang magkapatid kahit pa nirequest ko ito ay wala pa rin. Nilagay siya sa quality control samantalang sa production naman ako. Magaan ang trabaho niya ngunit walang overtime. Sa akin naman, mabigat at walang pahinga. 13 hours, 7 days a week. Unang gabi, tinawagan ko ang kuya ko. Binilin ko na dalaw-dalawin nilang madalas si nanay. Sinabihan ko rin na gawan si mama ng ATM niya at turuang mag-cellphone dahil bibigyan ko ng pambili sa una kong sahod kako.
Nagtaka naman ang mga roommate namin dahil iba ang salita ko sa salita ni Gino. Hindi naiintindihan ni Gino ang mga ibanag na salita ko samantalang siya purong Ilocano. Unang gabi din ay kilig na kilig si Gino na nagkwento sa akin na crush niya yung nagngangalang Gerald sa Department 3. Oo nga't gwapo nito. Maliit lang, medyo chubby pero maputi na mabuhok na kahawig ng asawa ni Alex Gonzaga. At napansin kong parang pumapatol ito dahil hindi man lang pinabawalan si Gino sa pagpapapansin dito. Bagkus parang siya pa ang lalong nagpapakilig sa kapatid ko. Habang nabubuo ang unti-unting samahan sa kanila ay unti-unti namang nabubuo ang asar ko sa kanya. Nakikita ko ang ibang klaseng tao siya. Uy, the more you hate. May asawa na pero kung makalandi sa kapatid ko ay parang single. Kilala din siya bilang playboy, kilabot na mga babae at mga bakla. Sinabihan ko na si Gino tungkol dito dahil maaaring peperahan lang siya ni Gerald kung magiging sila pero ayos lang daw at wag na daw akong makialam dahil pera daw naman niya at masaya daw siya. Wag na wag ka lang iiyak sa akin kung ayaw mong mabugbog ko yung Gerald na yan pagbabanta ko sa kanya. Hayaan mo na, Yangko, pag uwi ko sa Pinas, back to normal na naman. Street-streetan, sabi pa nito, kaya hinayaan ko na. Dumating ang sahuran, pinadalan ko ang nanay ko ng 20,000 pesos sa ATM niya at sinabihan kong bumili ng cellphone niya. Tuwang-tuwa pa ito at sinabing iipunin daw niya ang mga padala ko dahil wala raw naman siyang pagkakagastusan dahil binibigyan naman daw siya nila ate at kuya ng allowance at si tatay daw ay hindi na nag-aabot kapag hindi nagsasabi. Si nanay. Sabi ko naman, hayaan mo nanay, ako na ang bahala sa'yo. Huwag mong tipirin ang sarili mo dyan. Ugaliin mo magpa-check up dyan. Bilin ko pa dito. Sinabi ko rin na kumuha agad ng box para dahan-dahan kong kargahan ng ipapadala ko kako. Kumuha na rin ako agad, okay. Naku anak, ikaw talaga mag-ipon ka dyan. Huwag mo akong masyadong alalahanin dito. Malakas pa ako. Kayang-kaya ko pang magbanat ng buto. I-enjoy mo ang buhay mo dyan anak. Binata ka pa. Kaya dapat mag-enjoy ka. Ayos lang ako dito. Si kuya at ate mo may allowance naman ako sa kanila. At may lingguhang pangkusina. Kaya abs to. Wag mo na akong masyadong alalahanin. Sabi dito. Ano ba yun? Abs to. Lingguhang abs to. Hayaan mo na ako, Nay. Masaya ako sa ginagawa ko. Abs to ba ay sustento? Yun. Ikaw naman talaga ang unang dahilan ko kung bakit ako nag-abroad. Saad ko sa kanya. Yung cellphone mo ang palitan mo anak. Karag-karag na yan. Tapos ako pa una mong pinadalhan ng pambili ng cellphone. Oo Nay, bibili din ako. May natira pa naman po sa akin na pera. Makakabili ako nung mumurahin lang na cellphone. Alam mo naman ako, hindi ako mahilig sa mamahaling mga gamit. Tama yan anak, basta mag-ipon ka dyan ha. At yung kapatid mo, wag mong pababayaan. Bantayan mo at paalalahanan mo rin pagpapaalala pa nito. Yun, napakabuti talaga ng puso ni nanay. Kung sa iba lang yun, maaaring galit din siya kay Gino. Dahil siya ang isang magpapaalala dito sa kasalanan ni tatay sa kanya. Ngunit inalala pa nito si Gino at laging sinasabing protektahan ko daw ang kapatid ko at huwag pabayaan. Dahil kay Gino ay naranasan kong maging kuya. Masarap din pala ang maging kuya. Si Gino naman hindi nagpadala sa nanay niya. Bumili agad ng bagong labas na unit ng Samsung. Lumabas daw kasama si Gerald at walang dalawang linggo bago ang sahuran ay wala na itong pera. Lahat ng gamit sa kusina, pati sabon, pampaligo, shampoo, sabon panlaba, downy at kung ano-ano pa ay sa akin umaasa. Nung una, hinayaan ko lang, bumili naman ako ng mga personal niya sa pangmuka at pangkutis. Subalit, yun lang. Napansin ko na magkapareho ang bag nila ni Gerald, pati ang pabango na alam kong mamahalin. Gino, ikaw bang bumili ng bag at pabango ni Gerald? Jowa mo na ba siya? Tanong ko dito nang minsan magkasarilinan kami. Oo, Yangko, huwag mong sasabihin na
pagbawalan mo rin ako. Hindi sa pagbabawalan kita pero unahin mo muna ang mga kailangan mo at ang mami mo. Padalan mo at mag-ipon ka para sa sarili mo. Tulad nito, wala ka ng pera kamo, nangihiram ka na sa akin, anong petsa pa lang. Sabi ng mga ka-roommate natin, panay kayo kain ni Gerald sa labas. Hindi ka na nagluluto at alam ko, sagot mo lahat bawat kain nyo. Sabi ko dito, ayos lang yun Yanko. Ano ka ba, bata pa tayo, wag kang magpakagurang kung umasta. Ine-enjoy ko lang ang buhay. Ewan ko sa'yo Gino pero ito sinasabi ko sa'yo hindi pwedeng laging ganto. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay andito ko sa tabi mo. Dagdag ko pa. Oo na Yanko, babayaran ko naman pagmamaktol nito. Oo nga, babayaran mo kung babayaran mo, but that's not the point Gino. You're just wasting your money para sa mga walang kwentang bagay. Saad ko dito. Nako Yanko, alam mo ang kailangan mo? Girlfriend. May kaibigan ako, ipapakilala ko siya sa'yo para naman medyo magkakulay ng bahagya ang buhay mo. Masyado kang seryoso, para kang 40 years old kung umasta. Pagbabaliwala nito sa pinupunto ko. Teka Yanko, tawagan ko siya. Actually, crush ka nun. Sabi pa nito. Single siya at bagay na bagay kayo. Isang seryoso at isang maingay. Swak na swak kayo Yanko. Balance kumbaga. Panunuya pa nito. Pagkatawag niya kay Janet, binigay niya ang phone sa akin. Ako naman dahil naasar pa ay hindi ata maipinta ang mukha ko. Si Kyle. Hi Kyle, huy, ngiti naman dyan. Bungad nito. Ako pala si Janet, single and ready to mingle. Pagbibiro pa nito sabay sabi charot, sabay tawanan nila ni Gino. Maganda si Janet, may pagkakulin Garcia ang muka. Maliit nga lang, 5'2" lang daw ang height. Madaldal at palabiro at walang kaarte-arte sa katawan na siya namang nagustuhan ko sa kanya. Naging magkaibigan kami na nauwi din sa pagiging magjowa namin. Masaya kami ni Janet, walang rules at walang plano, basta ini-enjoy lang namin ang isa't isa. Nawala din sa isip ko at sistema ko ang tumingin o magka-crush sa kapwa lalaki simula naging kami. Ngunit ewan ko, pero mapaglaro talaga ang buhay Kuya E dahil sa kabila ng kakaiwas ko sa pagkakaroon ng ugnayan sa kapwa lalaki dahil masaya na ako kay Janet at mahal ko ito, nagkaroon pa rin ako ng karanasan sa lalaki. Hindi sa isa, kundi dalawa, Kuya E. Unang taon ko dito, 5 buwan na kami ni Janet nang magpasya kaming magsama na. Kumuha kami ng apartment at ipinaalam ko yun kay nanay at tuwang-tuwa naman ito. Masaya raw siya para sa akin at sinabihan akong wag na wag kong lolokohin si Janet. Totohanin at panagutan ko raw ito. Nangako naman ako kay nanay dahil sa respeto ko sa kanya ay ganoon na din ang respeto ko sa kinakasama ko. Wala na akong may hiling pa kay Janet bukod sa maganda ito, mabait, maasikaso at higit sa lahat, kasundo ng nanay ko. Madalas sila ang nag-uusap sa telepono at minsan nga na lang ako nakikisingit sa usapan nila. Ulila na sa ina si Janet kaya siguro madalas sa kanya ang mapalapit kay nanay dahil si nanay ay talaga namang napakabait na nanay kahit na kaninong anak pa yan. Kaya madali silang nagkapalagayan ng loob ni Janet. Janet or Janet? Bahala na kayo. Napagkasunduan din nila na magpapatayo na kami ni Janet ng bahay habang andun pa kami sa Taiwan. Ako naman, sumang-ayon lang sa kanila. Si Gino naman, nung pang 7 buwan namin sa Taiwan at nagsabi ako sa kanya na titira kami sa labas ni Janet, kukuha kami ng apartment at magsasama na ay nagulat ito tumutol. Sasama raw siya. Paano raw siya? Sabi ko naman, matuto ka na sa buhay. Sinabi ko na sa'yo na hindi sa lahat ng pagkakataon, nandito ako. Maigiyan ka ako at nang matauhan siya. Hindi yung iaasa ang lahat sa akin ng mga bagay-bagay. Mag-iisang taon ka na kako at wala ka pang naipon. Kahit magkano, si Gerald mo ayun, nakaipon na ata ng jersey at sapatos dahil sa'yo. At ikaw anong meron ka? Utang dito, utang doon. Walang silbing nandito ka sa Taiwan. Ni hindi mo ata napapadalhan ang mami mo. Kako, uuwi kang nga.
Sabi ko pa dito samantalang ako na sinusuportahan si nanay dahil nakapokus na si tatay sa mami at kapatid mo ay eto kahit papaano may ipon sa Pinas at balang araw kung uuwi man ako ay meron akong mahuhugot pagpapaalala ko sa kanya. Pero Yangko, sama ako sa'yo, di ko kayang wala ka dito. Pangungulit nito. Hindi pwede Gino, kwarto lang yung kinuha namin ni Janet good for two. Yung bed at alangan naman na makitabi ka sa amin. Umpisahan mo na kako ang pagtuunan ng buhay mo, hindi ang ibigay ang lahat sa jowa mo. Jowaan mo na hindi naman sa jowa-jowaan mo na hindi naman jowa ang turing sa'yo, kundi ATM, kako. Malapit na yang Gerald na yan sa akin kung di lang ako nagtitimpi, matagal ko nang mabigyan niya ng layuan ka dito. Oo Kuya E, naging pariwara sa pera ang kapatid ko. Nabaliw na ata kay Gerald. Walang saysay ang pag-abroad niya. Inuubos lang ang pera niya sa lalaki, bisyo, alak, gala at mga luho nila ni Gerald. Minsan, nagsawa na ako sa kanya pero hindi ko naman maipamukha ang mga pinagagagawa niya at hindi ko masabi sa kanya na siya rin ang isang dahilan kung bakit gusto ko nang mag-apartment na lang kami ni Janet. Dahil ang 2,500 na share ko sa apartment ay mura pa sa nagagasto ko kay Gino mula sa pangkusina at pati na ang hinihingi niyang pera kapag naubusan na siya at wala nang mautangan. Minsan pa sa hiya ko kapag ako ay sinasabihan ng grocery na inuutangan niya, nasabihan ko siyang magpakita doon at magbayad ay ako na lang ang nagbabayad at kadalasan alak ang nakalista. Pati sa kainan ay nagkakautang din ito at ako madalas na nagbabayad rin. Kung gaano kaliit ang kita niya ay siya namang kagastador niya sa pera. Minsan, nagbabayad ako ng mahigit 7,000 Taiwan dollar sa mga kautangan niya. Kaya naman nung magsarili na ako ay sinabi ko lahat sa kanya na mula ngayon dahil mabubukod na kami ni Janet ay hindi na ako makikialam sa mga utang niya. Matuto ka na kako na mag-budget sa sarili mo. Sa loob ng 7 buwan Gino, nagsawa na ako sa kakapaalala sa'yo, puro ka oo kuya pero walang pagbabago. Ganto na nga ang pamilya natin, wala ka pa rin sa ayusan. Paano ka nalang balang araw kako? Yang mga lagi mong kainuman, mga tropa mo kako, tropa ka lang ng mga yan dahil ikaw lagi ang nagpapainom. Pero hindi mo naisip na ako ang napapahiya sa mga utang mo, kaya ako ang napapasubo na magbayad. Pero ngayon Gino, bahala ka na. Pagod na ako sa kakapaalala sa'yo at kakaintindi. Kung hindi ka magbabago at kung patuloy ka magpapauto dyan kay Gerald, walang mangyayari sa'yo kako. Isang araw, magigising ka na lang na wala na pala ako dito at wala nang asahan at wala na ring mapapansin. Wala na ring papansin sa'yo dahil wala kang pera at wala kang malilibre kako. Kung ganyan na ganyan ka lang, umuwi ka na lang sa Pinas. Mas maigi pa at magtrabaho ka doon. Pagsasermon ko pa sa kanya. Maghanap ka ng jowa mo na binata, yung totoong tao. Yung mahal ka rin at hindi ka peperahan. Papaalala ko sa kanya bago ko tuluyang binuhat. Bago ko tuluyang binuhat ang huling gamit na hinakot ko paglipat sa apartment ko. Sumama ito sa apartment para daw alam niya kung saan at dadalaw-dalaw daw siya kahit na ayaw ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila ni Gerald, Kuya E, dahil simula nung umalis ako sa dorm namin ay laging masama ang tingin nito sa akin kapag nagkakasalubong kami sa company. Magkaiba man ang shift namin at department ay nagkakasalubong pa rin kami paminsan-minsan at dati tinatanguan ako pero biglang nagbago ito. Parang galit siya na hindi ko maintindihan. Nalaman ko na lang na pinarating ng mga kakwarto namin kay Gerald ang lahat ng sinabi ko sa kapatid ko tungkol sa kanya. Hindi ko alam na may tao pala sa isang bed nung time na naghahakot ako at pinagsasabihan ko si Gino. Pati ata yung nasabi kong walang straight na pumapatol sa bakla at nakikipaghalikan. Sigurado ako sila is din yun, kundi man bakla ka ako. Lagi na rin daw sila nag-aaway ni Gerald na kadalasan ay ako ang dahilan. Taon-taon ay may pa-program ang agency namin at halo-halo kami sa dorm na
magkantahan, sayawan at inuman. Kaming mga Pinoy kasama ng mga Indonesian at Vietnamese, Kuya Ina, nakatira sa isang building na under sa agency namin. At dahil hindi ako nakatira sa dorm ay maraming bagong tao sa aking mata. Sa rooftop, ang year-end party pero dito walang CR. Open space lang, labahan at tanbakan ng kung ano-ano tulad ng mga balikbayan box. Lasing na ako noon, mga 12 na ng gabi at konti na lang kaming uminom. Panay ang baba ko sa 3rd floor dahil dun ang dati naming kwarto. Sa 331, first hanggang 321. Sa first hanggang 3rd floor ay may mga Pinoy, sa 4th at 5th naman ay Vietnamese at sa 6 ay Indonesia naman. Huling baba ko para umihi ay maling kwartong napasukan ko sa 4th floor pa pala. Dire-diretso ko sa CR para umihi, ngunit may umiihi din at hindi yun isa sa mga karoom ko dati. Nabigla din ito, napalingon siya sa akin at nakita kong Vietnamese pala ito. Yung pinaka bata sa kanila at pinakagwapo. Tui puchi, wodal lai puchi, tama ba? Lawo chinali, pagbibigay pa umanin ko sa kanya. Na ang ibig sabihin ay sorry, naligaw ako kung saan ako papunta. Pero hindi ko maalis ang mata ko sa harapan niya dahil naka-standing ovation ito habang umiihi, Kuya E, bagamat hindi ito tuli ay napakalaki. Napangiti siya sa akin at umiling lang, nagsalita pero hindi ko naintindihan. Ni pukwi changwa chongwon ma. Pagtatanong ko kung marunong magsalita ng Mandarin, hindi raw. Engwon ne, English English. A little, sagot nito. Nagsorry na ako at lumabas ng CR pero nagsalita ito. Wait, sabi. Paglingon ko, nakaharap na sa akin at hindi pa rin nakatago ang paps niya. Nanginginig na ako sa kaba at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. No people, me only one, sabi nito. Sabi ko, I'm not gay. Hinila pa rin niya ako palapit sa kanya at bigla akong hinalikan. Yakap niya ako habang inaalalayan ako palabas kami ng CR. Sinara niya ang pinto ng kwarto nila at hinila ako sa main ng kwarto. You not gay, okay? No problem. Me too, no gay. Sabi nito at hinalikan ulit ako. Sa pagkakataong yun, dala na rin siguro ng epekto ng alak ay madali akong nakaramdam ng L. Lalo taglamig noon, Kuya E. Madali niyang nahubad ang t-shirt ko at nagubad din siya. Kinapaagad ang paps ko na noon ay nagalit na rin. Mas mataba sa akin pero mas mahaba sa kanya. Wala na tuluyan na akong nagpatihulog sa tawag ng kailan. Sinabihan kong hugasan niya ang kanya kasi baka may amoy kasi parang paps ng bata na nakatago pa yung ulo. Bagamat napakagwapo nito, baby face at sobrang mabuhok ang katawan. Nangyari ang hindi dapat mangyari at nagawa din niya makuha ang line ko. Yun. Talagang pinahugasan mo pa. I-chat daw ako kapag tag-L at mag-isa dito o kapag mag-isa ako sa apartment at gusto ko rin. Pero wala akong balak na gawin yung sinasabi niya, Kuya E, dahil nagigilty ako kay Janet. Nagilty ka pa. Hindi man niya na malalaman ay unfair pa rin at hindi ko ugali ang mag-double cross lalo't hindi ko balak lokohin sa Janet. Sa sunod na buwan, birthday ko at nag-chat ako sa GC naming mga Pinoy na magkakatrabaho na maghahanda ako sa restaurant at imbitado lahat kako. Linggo yun at nagkataong wala si Janet dahil nakabakasyon ito sa Pinas. Pagkatapos ng handaan at nagsiuwian ng lahat ay umuwi na ako sa apartment ko at nagtaka ako na nandoon si Gerald sa loob. Kumunot ang noo ko. Anong ginagawa mo dito at paano ka nakapasok sa apartment ko? Pag-uusisa ko. Si kamot kasla kahaan nga Ilocano? Sabi nito, ibig sabihin, ikaw naman para kang hindi Ilocano. Kasama ko si Gino dito, umalis lang para bumili ng alak. Nabitin ako eh. Sabi pa nito. Don't get me wrong, Gerald, pare, pero dapat nagpaalam pa rin kayo sa akin at paanong nagka-duplicate si Gino dito? Dumating si Gino? Gino.
Hindi na tama tong ginagawa mo. Ha? Dumating si Gino. Gino, hindi na tama tong ginagawa mo ha. Paano ka nagka-duplicate dito sa apartment namin? Ayun. Meron kasing question mark yung dumating si Gino. Ayun. Hindi ba binanggit ni Janet Yanko? Hiniram ko ang duplicate niya. Dapat nagsabi ka pa rin sa akin kung papayag ba ako basta-basta na pupunta kayo dito o hindi, sabi ko. Ikaw naman pare, para namang hindi mo kapatid yan at kailangan pang magpaalam kung pupunta sa apartment mo, sabad naman ni Gerald. Of course, respeto ba respeto, sabi ko. Pero sige, hayaan nyo na kako. Inom na lang natin yan, pero wag kayo dito matulog ha. Sabi naman ni Gerald, walang tulugan, total madaling araw na. 3 lang kami, pero isang case na San Mig Light ang binili nila na ayon kay Gino ay huwag na raw ako mag-alala kasi pera daw ni Gerald ang pinambili. Himala ka ako sa isip-isip ko. Natumba pa si Gino, nakatulog na sa upuan kaya naman nilipat ko na sa kama. O ikaw Gerald, di ka pa ba uuwi? 4 AM na ka ako. Di pa natin naubos tsaka di pa tayo lasing. Ikaw naman pare, relax ka lang. Bakit ba parang init ng dugo mo sa akin? Tanong nito. Hindi mainit ang dugo ko sa'yo pare. Ang kapatid ko lang ang inaalala ko. Nakarating lahat sa akin ang mga sinabi mo patungkol sa akin pre. Sabi nito. Pwede wag na natin pag-usapan yon. Wala na rin naman nangyari, di ba? Hindi ka pa rin natauhan. Hindi pa rin natauhan ng kapatid ko. Nilinga nito si Gino na noon ay humihilik na. Ano yung sabi mo daw pre na silahis ako o bakla? Sabi nito. Pasensya dun pre, hindi ko sinasadya ka ako. Hindi, parang gusto kong patunayan sa'yo pre. Pangungulit nito. Paano kung sabihin kong silahis nga ako pre? Wala namang problema dun pre, sabi ko at medyo natawa na ako kasi nakangiti siya pero isang uri ng ngiting hindi mapagkakatiwalaan. Tumayo ito, lumapit sa akin, tumayo din ako at napaatras ako. Pre ano? Ano to, kako? Silahis ako pre at gusto kitang tikman. Baka mabago ang kaseryosohan mo pag natikman mo ako. Wika nito na nakangisi pero kay Gino nakatingin. Umiwas ako pero na-corner na ako. Nasa pagitan na ako ng dalawa niyang braso na nakatukod sa pader habang nakasandal naman ako. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin at ang huli kong naisipan ay itulak siya. Napalakas ata ang tulak ko kaya natumba siya sa mesa. Dahilan para matapon ang lahat ng pulutan, ulam at alak sa sahig. Akala ko matitinag na siya pero parang lalong naulo lang gago. Bumangon ito, tinaas ko ang nakakuyom kong kamao, badya ng pagbabanta na susuntukin ko siya. Ngunit maagap siya na nahawakan niya ang kamay ko at ang isa niyang kamay ay agad na sinapo, ang pops, sa jersey ko. Tumawa ito, sabi ko na nga ba mael ka rin at gusto mo dahil naka-standing ovation na to, nag-iinarte ka lang. Pucha. Nagmura na naman. Ako, sa isip ko at pinagkanulo ng paps ko na magagalitin. Binitawan niya ang kamay ko at nilipat ito sa bibig ko at naglakbay agad ang isa niyang kamay sa katawan ko. Wala na, hindi na ako nakapalag. Nanaig na ang init na nararamdaman ko. Sabi ko na nga ba, simula pa lang Tinaas niya ang damit ko at sinakop ng bibig niya ang nipples ko. Lalo kong naulol sa ginawa niya, napaungol ako. Binabana niya ang short ko at tuluyan ng hinawakan ng paps na noon ay standing ovation na. Nagkagalit na. Nilaro na niya ito, taas baba at ako naman, napapikit na lang. Tumaas ulit siya at tinalikan na ako sa labi. Ayan na, bumigay na siya. Lumaban na rin ako at lumipat kami sa CR. At doon naganap ang palitan namin ng pagkain ng paps ng bawat isa. Pagkaraos ay natulog kami sa kama sa gitna namin. Siya ni Gino. Nagkasya kaming 3 sa pangdalawahang kama Kuya E. Pagkagising ko ay wala na si Gino. Si Gerald tulog pa rin. 11 na ng umaga. Maayos na rin ang kalat sa kwarto at malinis na. Pagkagising ni Gerald akala ko tapos na yon pero presko pa rin sa kanya lahat ng nangyari at yun agad ang binungad niya. Pagkatapos niya mag-CR, nanonood ako ng TV na magsalita ito. Pre, na-enjoy mo ba yung nangyari sa atin? Magaling ka pala lumantak. Ibig sabihin hindi mo first time, sabi nito. Hindi ako umimik.
Lumapit ito at hinalikan ako sa batok, sabay kiskis sa nagalit na naman na Paps. Pre, tayo na ha. Hiwalayan ko na si Gino. Ayoko sa lantarang bakla at mas sarap ka pala. Pre, sabi nito. Wala nang susunod pre, please. Kako, may jowa na ako at nagbabalak na kaming magpakasal pag uwi namin. Hindi naman natin ipapaalam sa kanya sekreto lang. Sabi nito. Ayoko pre. Hiwalayan mo man ang kapatid ko ay hindi ako mapapasayo. Paglilinaw ko. Tumawa lang ito at tumayo sa harap ko. Yumuko at akmang hahalik pero umiwas ako. Umalis ka na pre. Pagkakamali yung nangyari kagabi. Wala pang humihindi sa akin pre, not even you, sabi nito. Ano magagawa mo kung ayaw ko? Meron pre, pagkakalat ko lang naman na silayas ka na may nangyari sa atin. Hihiwalayan ka na ni Janet at magagalit pa si Gino sa'yo. Subukan mo pre, kung gusto mo gawin mo na bukas para makita mo ang hinahanap mo kako. Pero sabi nito, sige hindi ko gagawin pero paisa muna, sabi nito. At nahuli niya ang bibig ko. Mahina talaga ako basta nahalikan na at wala na, bumibigay na ako. Naulit-uli ang pagkakasala namin at ibang sarapang pinaranas niya sa akin. Napakagaling niya sa kama, dominating siya. Pagkatapos ay umalis na siya. Naiwan akong tulala. Ano itong nagawa ko? Ano itong napasukan ko? Na-remain ako sa panggabi. Bale, 4 months ako na nagpanggabi kaya naman naging kaship ko sila. Pagbalik ni Janet, may pagbabago na sa akin. Nagigilty ako kaya naman di ako makatingin ng diretso sa kanya at hiyang-hiya ako sa sarili ko. Nakuha ni Gerald kay Gino ang line account ko. Nagtaka man daw ito dahil bigla kami nagkaayos ay hindi na nagtanong. Nagbago rin daw si Gerald ayon dito. Hindi na nahingi ng pera at kung ano-ano at hindi na rin daw madalas magpalantak o pasukin ng kapatid ko. Sikreto akong nililigawan ni Gerald kahit busted siya ay hindi tumigil. Busted pa ba yun? Hindi rin daw niya hiwalayan si Gino para hindi halata. Hindi rin daw kami magpapahalata kung yon ang gusto ko pero ayaw ko at final na yon. Tigi nga. Naumpisa na namin ni Janet yung bahay namin sa Pinas. Buo na ang dingding nito at ulo na ang inaasikaso. Ngunit naulit pang nangyari sa amin ni Nye Moktung, pangalan ng Vietnamese. Uy, baka real name to, patay ka sa... Pinuntahan ako sa apartment ko nang di niya mahintay na ako ang pupunta sa dorm. Minsan sa 2 linggo, nagkakamilagro kami. Si Gerald, banas na sa akin dahil hindi makascore. Nung minsang magkainuman sila ay kami daw magkapatid ang topic nito sa inuman. Parehas daw kaming bakla. Alam daw at ramdam daw niya. At sa asar ni Gino, dahil hindi niya mapigilan ito ay sinumbong niya sa akin. Nagka-day off ako minsan at sinadya kong pumunta para makipag-inuman sa dorm. 2 years at 8 months na ako noon sa Taiwan, Kuya E. Siyempre kasama si Gerald. Tumabi sa akin at akbay-akbay kahit kaharap si Gino at nung malasing ako, malasing na ay inulit na naman yung bukang bibig niya na bakla raw ako. At yun naman talaga ang inihintay kong pagkakataon na sabihin niya. Tumayo ako, tinadyakan ang kinaupuan niya. Pinatayo siya para ayain sa isang suntukan. Malakas ang loob ko dahil alam kong wala siyang laban sa akin. Tumayo ito at tumatawa at lalong lumala. Ang bunganga, bakit hindi ba totoo? May nangyari sa atin nung birthday mo last year sa apartment niyo at nagustuhan mo, sabi nito. Dinambahan ko ito ng solid na suntok sa bibig at natumba. Minura ako. Silahis ka, ikaw ang pasimuno ng nangyari. Sinadya mong pumunta at lasingin si Gino para magawa mo ang gusto mo. Yun, minura mo. Kasi pamura kasi. PI yun. Gusto mong ipakita ko sa kanila ang pangungulit mo sa chat? Hindi kita pinapatulan kaya tinutuhanan mo yung banta mo at ito ang sagot ko sa iyo kako. At tinadyakan ko uli sa tiyan habang nakahiga. Tinaas na niya ang 2 niyang kamay at nagsabi sa mga kainuman namin na pigilan ako. Pero nagbanta ako na sino man ang makialam ay idadamay ko. Dumilim ang paningin ko, Kuya E, at kahit yakap-yakap na ako ni Gino ay hindi ko tinitigilan si Gerald kahit duguan na.
ang nguso nito. Tinawagan pala ang broker namin at nagdala ito ng pulis. Pinagmulta ako ni Gerald ng 70,000 Taiwan dollars, Kuya E. 150,000 sana. Dahil yun ang naayon sa batas kapag nanakit ka sa Taiwan. Pero nag-encounter ako sa paninirang puri niya kaya naman nag-counter pala. Nabawasan ng 80,000 Taiwan dollar. Nalaman ni Janet ang nangyari at ang ugat ng lahat pero mas naniwala siya sa akin. Nakatulong din na ang pagbubugbog ko kay Gerald para mapaniwala siya na hindi totoo ang mga sinabi ni Gerald. 3 months na lang ay uuwi na ako para magbakasyon pero naisip ko na babalik uli ako dahil hindi pa sapat ang ipon namin ni Janet para sa kasal at sa pag-umpisa namin ng sariling pamilya. May pagbabago dahil hindi na lang si nanay ang kinukonsidera ko dahil nadagdag na si Janet. Bagamat ayos naman kay nanay yun, Kuya E. Dumating na ang pinakahintay ko, excited na ako makauwi, makita ang bahay namin ni Janet at makita uli si nanay kung ayos ang lipatan ng bahay namin ni Janet. Ay ililipat ko na si nanay. Doon, isip-isip ko. Sabado ng gabi, sinamahan pa ako ng mga tropa ko at ni Janet sa Edwin Store upang mamili ng pampasalubong ng mga damit. Hindi ako makatulog kahit mag-alas 11 na ng gabi. Alauna, tumatawag ang ate ko pero naka-silent ang phone ko kaya hindi ko nasagot. Tinawagan nito si Janet. Di, tumatawag si ate Maylin. Sabi nito sabay abot sa akin ng phone niya. Hindi rin natulog ito dahil di ako makatulog. Pakiramdam ko ay nag-aalala ako na hindi ko mapaliwanag. Hello ate, kanina pa kita tinatawagan hindi mo sinasagot, sabi nito. Ha? Tiningnan ko ang phone ko. Naka-10 missed calls na nga ito. Bakit ate? Kako nag-aalala na ako. Si nanay dinala namin sa ospital na overdose, sabi nito. Ano? Bakit paano na overdose? Hindi ko alam, wala pang sinabi ang doktor. Si kuya ang nasa ospital, umuwi ako dito saglit para kumuha ng damit ni nanay. Bukas kung kaya mong mag-connecting flight ka na para makarating ka agad dito, sabi pa nito. Sige ate, papatawagan ko na kay Janet yung nag-book sa akin at i-book ako ng malipatan ko pa uwi dyan, kako. Sige, alis na rin ako. Balik na ako sa ospital, sabi nito tapos pinatay na ang telepono. Agad namang tinawagan ni Janet ang kaibigan niya sa Manila at naibook ako ng pauwi sa Isabela. Maghihintay lang ako ng 30 minutes to 1 hour bago ako makauwi uli pero ayos na yon kesa mag-bus pa ako. Tinatry kong tawagan ulit si ate hanggang mag-umaga pati si kuya pero wala nang sumasagot. Lalo ako nag-alala. Gusto kong hilahin na ang oras para makarating na ako pero kailangang magtiis at maghintay. Iba na ang kabog ng dibdib ko. Paglapag ng eroplanong sinakyan ko patungong Kawayan City ay wala akong sundo. Usapan ay si kuya o si ate na lang ang susundo sa akin pero wala ni isa sa kanila. Nag-hire na ako ng van pauwi sa amin. Pakibilisan na lang ako sa driver. Pagdating ko, hindi pa man ako nakakababa ng van ay malakas ng iyakan ang naririnig ko. Inabutan ko ng 5K ang driver pakibaba ang mga luggage ko manong at tumakbo na ako papasok sa gate. Sinalubong ako ni ate. Ang yakap, bunso, wala na si nanay. Sabi nito, napaupo ako sa lupa. Umiyak na parang bata, umikot-ikot na parang napalong bata. Nagwala, nagsisigaw ako ng, Nanay! Nanay! Nanay ko, ang nanay ko. Wala na ang nag-iisang taong nandyan lagi para sa akin, Kuya E. Paano na ako? Ano pang dahilan ko para lumaban? Paano na yung bala kong ipagiganti siya sa sumamantala sa kanya? Paano na yung paglilinis ko sa pangalan niya? Nanay, sigaw ko pa uli. Binangon ako ng 2 kong kapatid at inalalayang pumasok ng bahay at sa harap ng kabaong ni nanay nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, bumalik ako sa kabaong niya at nagwala ulit ako. Iyak, sigaw, hinagpis at sinasaktan ko na ang sarili ko. Hinanap ng mata ko si tatay. Wala siya. Napaisip ako, nasan kaya ang death certificate ni nanay? Anong kinamatay niya? Sunod-sunod na katanungan ko. Sinadya daw ni nanay uminom ng maraming gamot. Ibig sabihin ay
Nagpatiwakal si nanay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Sigurado ako, kasalanan ni tatay ito. Kasalanan niya lahat ito. Pinatay niya si nanay. Hayop siya, wag siyang magpapakita dahil mapapatay ko siya kako. Laking pagtataka nila ate kuya dahil sa sama ng loob ko, sa sakit na nararamdaman, wala na akong pakialam. Pinunyag ko sa lahat. Sa harap ng maraming tao na may ibang pamilya si tatay sa La Union at halos kaedad ko lang ang panganay nila kako at kasama ko sa Taiwan. Sinabi ko lahat pati ang pananakit ni tatay kay nanay, pati ang pagkatao ko na sinasabi nila tatay at ang kabit niya na anak ako ni nanay sa iba. Pero papatunayan ko na hindi yun totoo. Napagkasunduan namin magkakapatid na 3 araw lang si nanay ihimlay. Pagkalibing kay nanay, tulala na ako, Kuya E. Hindi pala ako naligo at nagpalit man lang ng damit sa loob ng 3 araw. Wala na akong boses sa kakaiyak. Dumating si Janet 4 days after. Siya ang umalo sa akin dahil kinailangan na rin nila ate at kuya na umuwi sa kanila. Si tatay hindi nagpakita. Alam na namin na may kinalaman siya sa nangyari kay nanay. Nagpa siya akong lumuwas, patugigaraw para umpisahan ang plano kong paglilinis sa pangalan ni nanay. Sinamahan ako ni Janet. Dala ang buhok ni Gino na kinuha ko at ang gamit nitong toothbrush ay pumunta ako sa De Guzman Hospital para magpa-DNA at gumastos ako ng 21,000 pesos. After 4 days, dumating ang resulta. 50% positive, we are brothers. Ibig sabihin, magkapatid kami sa ama. Pinadala ko ito sa address nila Gino sa La Union. Alam kong nandun si tatay. Hindi ko maiwasang umiyak sa awa kay nanay, Kuya E, at awa na rin sa sarili. Anak ako ni tatay. Totoo ang sabi ni nanay. May saysay pa ba ang nalaman ko? Wala na, dahil wala na si nanay. Nagdusa na kaming pareho at higit sa lahat, hindi na maibalik ng DNA result ang buhay ni nanay. Nilakipan ko ng sulat ang ipinadala ko kay tatay. Sulat na puno ng sumbat. Pagkamuhi at sama ng loob, dinagdag ko na wag na siyang magpakita sa akin. Pero nakiusap ako na ibigay sa akin ang pangalan ng gumahasa kay mama at ang address nito kung meron man siya. Yun na lang kako at least na magawa niyang pabor para kay nanay. Hindi naman ako nabigo, Kuya E. Tinext niya sa akin ang pangalan at address ng Nilando nga. Nagpa siya akong lumuwas Pagamo. Hindi kalayuan sa amin, isang sakay lang at hindi ako nahirapang hanapin siya dahil kilala siya sa kanila dahil may karinderya daw sa palengke. Nakita ko ang lalaki sa kainan, nagseserve ng pagkain. Alam kong siya base sa litratong sinend ni tatay. Hindi ko lubos akalain ang nagawa niya kay nanay dahil napakaamo na mukha nito at kahit na may edad na ay makikita mo pa rin guwapo ito. Nilapitan ko ito. Ikaw ba si Lando? Bungad ko sa kanya pagkalapit ko. Oo, ako nga, sagot nito. Bakit, may kailangan ka ba sa akin? Isang malakas na suntok sa mata niya ang sinagot ko. Nakabidyo lahat ito. Iyon ang utos ko kay Janet. Napatras ito at nagtataka. Isa pang suntok at sa bunganga naman niya. Tinaas niya ang kamay niya. Sino ka? Anong kasalanan ko sa'yo? Sabi nito. Isa kang manggagahasa, bulyaw ko. Pinagsamantalahan mo ang nanay ko 21 years ago. At dahil sa ginawa mo, hindi ako lubusang tinanggap ng tatay ko dahil ang alam niya, ikaw ang ama ko. Ang nanay ko si Hilda, kamamatay lang, nagpakamatay dahil sa pagtrato ni tatay dahil pa rin sa kagagawan mo. Nagkaroon ng ibang pamilya si tatay dahil pa rin sa kagagawan mo. Nilabas ko ang baril ko subalit namanggit na ang isang batang babae, huwag mong patayin ang tatay ko. Sabi nito sa bayakap sa hayop niyang ama. Si Janet, lumapit na rin, takang-taka dahil hindi niya alam na may baril ako. Isa pang tadyak ang pinakawalan ko sa pulang ulo ni Lando. Hindi pa man nakakatayo ito sa pagbagsak niya sa huli kong suntok sa kanya. Nagsialisan na ang mga kumakain sa karinderya nila. Wala akong narinig kay Lando ni isang salita. Umalis din kami agad ni Janet at
Pinaharurot ko ang motor na gamit namin. Pinaalam ko din kay Gino na totoong magkapatid kami sa ama. Kinabukasan dumating si tatay kasama ang mag-ina niya. Pinapunta ko rin sila kuya at ate. Pero sa panahong yon ay nandun na kami ni Janet sa sarili naming bahay. Napaayos ni nanay ang bahay namin. Ready to in bago siya nagpakamatay. Sumulat din siya sa akin. Sulat ng pamamaalam, pasasalamat, paghingi ng tawad at pagbilin tungkol sa perang naipon niya sa mga napadala ko, na pati na ang resibo sa mga nagastos sa bahay namin ni Janet at pagbilin na rin sa akin para sa magiging asawa ko. Hindi ko maiwasan ng maiyak, Kuya E. Napakasakit sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Ito na yata ang pinakamasakit. Patong-patong ang sakit. Pinuntahan ako nila kuya sa bahay at inaya ako sa family house namin. Nandoon na si tatayan at ang kabit niya. Bunso, please huminahon ka, bilin ni Ate Maylin. Pagkakita ko kay tatay napaiyak ako. Hindi ko maitago ang sama ng loob ko. Sakit ng nararamdaman at ang pagkamungi ko sa kanya. Di ba ang sabi ko wag ka na magpapakita sa akin, Alfredo? Uwi ka ako. Kyle, wag kang bastos, tatay pa rin natin siya. Sita ni ate. Oo, tatay na walang kwenta. Naturingang alagad ng batas pero hindi patas at ang kapal ng muka. Sinama pa ang pamilya niya sa labas dito. Ano, dito mo na sila ititira? Hindi ka pa nakontento sa pagpatay kay nanay? Hindi ko pinatay ang nanay niyo at hindi ko ginusto ang nangyari. Pero sinadya mo siyang paulit-ulit na saktan. Emotionally at physically, di ba? Ngayon, nagsisisi ka na ba dahil napatunayan ko na hindi ako anak ni Lando, kundi ikaw ang totoong ama ko? Nagulantang sila kuya at ate. Oo, kuya ate. Nanggaling ako sa Tugigaraw, nagpa-DNA ako gamit ang DNA sample ni Gino at lumabas na positive magkapatid kami. Lihis sa pilit na pinaniniwalaan ng tatay nyo na anak ako ni nanay sa ibang lalaki. Ngayon, may babalik pa ba ang lahat-lahat na nangyari na dahil sa katotohanan ito? Kako, hindi na kahit kailan. Hindi na lalo't patay na si nanay na siyang talagang nagsuffer sa pangyayaring hindi niya naman gusto. Kyle, anak, sorry. Patawarin mo ko. Patawarin? Sige, puntahan mo si Lando at patayin mo. Dahil hindi ko nagawa kahapon, kako. Oo, binala kong patayin. Namantala kay nanay pero hindi ko nagawa. Nabugbog ko pero hindi sapat yun. Mas deserve niya ang kamatayan, sabi ko. Lalapit si tatay pero pinigilan ko. Lumuhod pa rin ito kahit may kalayuan sa akin na tumiiyak. Nagmamakaawa, humihingi ng tawad. Bunso, patawarin mo na si tatay, sabi nila ate at kuya. Bi, sige na. Kung buhay pa si nanay, yan ang sasabihin niya sa'yo, sabi naman ni Janet. Pero hindi ko kaya. Tumalikod ako at umalis papunta sa puntod ni nanay at doon muli akong umiyak ng umiyak. Nasa likod ko naman si Janet na umiiyak na rin. Bumalik na si Janet sa Taiwan after 8 days dahil 9 days lang ang binigay na emergency vacation sa kanya. Pero bago siya umalis ay nagpunta muna kami sa bahay nila sa La Trinidad, Benguet. Doon, nakilala ko ang tatay niya at ang kuya niya na bagamat may pamilya na ay kasama pa rin nila sa isang bahay at ang dalawa nitong mga pamangkin na isang 13 years old at isang 18 years old pawang mga lalaki. Unang araw ko pa lang ay palagay na ako sa kanila kasi mababait sila, lalo na si Dikdik na akala mo ay matagal na akong kilala kung umasta. Niyaya akong magbasketball at magbuko sa bukid. Matangkad si Dikdik, 5'9" daw ito, may tsura rin, pero ewan ko, feeling ko sila ay siyata. Pagkaalis ni Janet at bumalik ako ng Isabela sa bahay, puno ng kalungkutan ang bahay ko, lalo kong naisip si nanay at ang ginawa niya ni Piso, wala siyang binawas sa mga pinadala ko. Nagtatampo sana ako kasi sinabihan ko naman na gumastos siya maski magkano pero mas ninais niyang ipunin lahat para sa kinabukasan ko. Dahil sa sama ng loob ko ay nakalimutan kong nakabakasyon lang ako, Kuya E. Hindi ko tuloy na malaya na kailangan ko nang bumalik sa Taiwan. Naubos ng ganun-ganun lang ang 30 days na bakasyon ko. Buti na lang at dinagdagan nila yung 20 days na bakasyon ko nung nalaman nilang namatayan ako ng pamilya. Bago ako umalis ay nagkausap kami ni tatay at yun na nga, sabi ko, move forward na kami
Napatawad ko na siya kako dahil yun ang alam ko, pero ngayon ko nagpagtanto na hindi pa pala. Kuya E, hanggang dito na lang muna ang sulat ko at kapag may oras uli ako ay ibabahagi ko uli ang buhay namin ni Janet bilang mag-asawa. Maraming salamat sa lahat ng tagapakinig ng programa mo. Naway nagbigay aral ulit ang parte ng buhay kong ito sa lahat ng nakarinig. Muli, God bless and more power, Kuya E. Lubos, nagpapasalamat. Kyle, yun. Akala ko last part ng Akala ko last part, meron pa pala siyang mga ibabahagi. Salamat sa iyo, Kyle. Sabi ko pa naman, bilis magwakas. Sabi mo kasi nung una open last part ng kwento mo, no? Pero maganda na hindi pa pala to last kasi maraming mga nakaka-relate sa yung kwento, no? Medyo yung mga nangyari sa iyo, no? Alam mo naman na na dapat mo na ring iwasan, no? Halimbawa, hindi ka pa rin talaga nakaiwas dun sa mga tukso, no, sa kabila ng meron ka ng Janet, no? Well, yung sa ginawa sa iyo ni Gerald, no? Medyo nakakainis din 'yun, na pinahiya ka rin. Tapos yun ang dapat na iniiwasan, no, pag nasa ibang bansa, no? Kasi syempre, iba rin yung batas sa Pilipinas, iba rin sa ibang bansa. Siguro kinulit ka lang talaga ni Gerald para masaktan mo siya or what? Para, 'di ba? Para yun, naperahan ka pa, parang ganun, no? Yung mga natin. Tapos pinakamasaklap diyan yung nangyari sa nanay mo, nakakalungkot, no? Pero napakahulay ng buhay mo at siguro para sa akin, no, ang pinakamaganda mong gawin, tama nga, mag-move forward ka, pero siguro sa paglipas ng panahon, pilitin mo pa rin sa puso mo na makapagpatawad ng tunay, kasi yung tunay na pagpapatawad o yung kalinisan ng iyong puso, ng isip, kumbaga yun ang magpapalaya sa iyo at magdadala sa iyo sa tunay na katahimikan at syempre yung may pagmamahal sa iyong buhay. Okay? Maraming salamat sa iyo, Kyle, at hihintayin namin ang iyong susunod na liham at syempre yung buhay mo bilang mag-asawa. At ano ba nangyari na kay Gino at ano pa nangyari kay Gerald? May mga pangyayari pa ba? Maraming salamat, Kyle. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.